Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Bryken Vlog. For today's episode guys ay pag-uusapan natin kung paano mag-renew ng kontrata dito sa Saudi Arabia. Ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan natin dalhin para kumuha tayo ng bagong kontrata doon sa Pulo OWA or Embassy ng Pilipinas dito sa abroad. Unang-una guys, huwag niyo kalimutan magdala ng inyong passport at saka yung kopya nito, magpa-xerox kayo na isa at saka yung xerox copy ng inyong ikama ID, xerox copy ng ikama ID ng employer niyo at saka yung home address ng bahay nila dito sa Saudi. So yung national home address dito sa Saudi Arabia, kailangan nyo ipa-print niyan. Kailangan nyo sabihin sa employer nyo na magpa-print ng home address. At saka yung re-entry visa guys. Ito yung re-entry visa ko. So, kailangan kayong magdala nito ng kopya para ipasa natin doon sa Pulo OWA ng Pilipinas dito sa Saudi. Dito kasi ako nakadestino sa Jeddah. So, malapit lang dito sa akin yung Pulo OWA guys or embassy sa amin. Nasa ano lang, almost 30 minutes. So, yun lang guys ang mga requirements na kailangan natin dalhin doon. At saka hindi naman tayo mahirapan mag-renew kasi pagdating natin doon, may mag-a-assist sa atin na mga trabahante doon sa Polo. Pagpasok pa lang natin ay mag-registered na tayo doon sa attendance. At saka lagyan natin ng time. At saka huwag niyo kalimutan magdala din ng extra ballpen. Actually, may ballpen naman doon. Pero mas maganda din kayo. Kasi minsan, maraming tao doon sa OWA. At saka, maraming nagre-renew ng passport or kontrata. Kung gusto niyo naman, mag-vacation kayo, kumuha kayo ng bagong kontrata dahil mag-vacation kayo, pwede din kayo doon magpa-appointment ng OEC. After nyo makuha yung kontrata nyo, pwede na kayo dumiretso doon sa OEC para kumuha kayo ng OEC nyo. Kung 2 buwan lang yung vacation nyo. So, kahit naman nandito lang kayo sa Saudi, hindi kayo magbabakasyon or kailangan yung mag-renew ng kontrata, as usual, yun ang dalhin nyo na mga requirements sa mga binabanggit ko guys. And then, ang babayaran nyo lang doon is nasa 146. Kung hindi ako nagkamali, yun guys, almost 1,000 plus sa Pilipinas. Kasi yun ang membership natin sa OWA. At ang nagbabayad noon ay ang ating employer. Kasi obligasyon nila yun magbayad ng ating membership sa OWA at obligasyon nilang i-renew ang ating kontrata guys. Kasi kapag hindi tayo kumuha ng bagong kontrata dito, it means na wala na tayong record doon sa OWA. If ever na may mangyari sa atin dito guys, mahirapan sila mag-trace sa atin kung nasaan na tayo kasi nga wala tayong validate doon sa ating membership. So, kailangan i-activate natin yung ating membership sa OWA. So guys, at wag din kayo makalimot magdala ng baon nyo if ever magutom kayo kasi nga dapat pumunta kayo sa OWA ay maagang maaga. Kasi hindi naman to ibibigay agad-agad after nyo ma-fill upan. Pagdating nyo doon ay may mag-a-assist sa inyo, bibigyan kayo ng form kung anong ipi-fill up nyo. At saka wag kayo mahiyang magtanong doon kung hindi nyo maiintindihan kasi English yung nasa fill up. Yung pipil upan yung English siya guys. Minsan naman kasi tayong mga nagtatrabaho sa bahay, minsan yung brain natin hindi gumagana. So huwag kayong mahiyang magtanong doon sa kasamahan nyo na nagre-renew or sa tauhan doon sa OWA kung ano ang isulat doon para hindi lito-lito yung utak nyo guys. At saka hindi kayo mahirapan na mag-overthink kung anong isulat nyo doon. So, kailangan
kukumpletuhin nyo lang, dalhin yung mga requirements para sa pag-renew ng kontrata. If ever man na yung busy pa kayo sa trabaho, pwede naman yung utusan yung driver or yung employer nyo, sabihan nyo sila na lang kukuha ng form at saka dito na lang kayo mag-fill up sa bahay. Pwede rin yung ganon guys. I-fill upan nyo lang dito sa bahay yung form para sa pag-renew ng kontrata. After that, pupunta na kayo sa OWA kahit wala yung employer nyo. At least, kung napila pa naman yung form na English, Arabic kasi yun. So, kailangan yung nakasulat na mga details nyo guys, nakatranslate sa Arabic. So, yung employer nyo need ang kanyang perma, sign, at saka yung pagsulat ng Arabic. Syempre, hindi naman tayo marunong mag-Arabic, diba? So, sila lang ang sumusulat noon. So, guys, at saka pwede kayong tumawag doon sa OWA at magtanong kung hindi naman kayo sigurado, kung nakalimutan nyo, kung ano yung mga requirements na kailangan nyo dalhin para mag-renew. Pwede kayong magtanong, tawagan nyo lang yung mga number nila, at saka may Facebook page din yan. So, andito kasi ako sa Jeddah, so, may number ako sa kanila guys, kinuha ko sa Facebook page. So, kaya madali makontak yung Polo OWA dito sa Jeddah Embassy. Or sa Philippine Consulate guys. Yun na yun, basta yun na yun. So, yan lang guys, at napaliwanag ko naman sa inyo. Lahat-lahat siguro, walang labis, walang kulang. And that's all for today's video guys. And makakatulong ito sa inyo ang mga tips na sinasabi ko. And that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe my channel. This is Bryken Vlog again. Bye bye. Thank you so much.